Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan lang po natin itong reaksyon ni Banat Bay dito sa mga maanghang na salita daw ni Mayor Baste Duterte. Kasi sinasabi nila na si Pangulong Duterte medyo lumambot na raw dito sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Etong si Mayor Baste daw maanghang pa rin daw yung mga binibitawang mga salita dito kay Pangulong Marcos. So ito, panoorin po natin yung reaksyon ni Banat Bay. Kung ang dating Pangulo naghinay-hinay sa mga banat, si Davao City Mayor Baste Duterte naman, maanghang pa rin ang mga binitiwang salita laban sa Administrasyong Marcos. Kaya nga kung meron ko kayong tamang pag-unawa, basahin ninyo. Basahin nyo lang maigi. Hindi ko na kailangan paliwanag. Why would you think iba ang tono ni Baste at iba ang tono ni Pangulong Duterte? Ako, ang tingin ko lang naman dito, siyempre magkaiba sila ng pananaw. Si Pangulong Duterte, siyempre former president yan. So hindi niya pwedeng questionin yung pamamalakad ni Pangulong Marcos. Siyempre, binibigyan pa rin niya ng respeto dahil nga presidente yan. So, hindi niya pwede i-compare yung sarili niya dito kay Pangulong Marcos. Unlike dito kay Mayor Baste, meron siyang karapatan na magsalita kung ano yung gusto niyang sabihin. Kasi nga, part pa rin naman siya o hindi naman siya nasa level ng presidente na hindi niya pwede i-compare yung sarili niya. So, dito, sinasabi lang naman dito sa akin na pagkakaintindi ko, yung kay Mayor Baste is yung kung ano yung simpatya ng mga constituent niya sa Davao. Siyempre, under pa rin naman ng national government yung Davao. So, kung ano man yung galaw ng gobyerno natin, nararamdaman pa rin yan ng mga mamamayan ng nasa Davao. So, yun lang naman yung punto dyan para sa akin, yung kumbaga, kung ano yung simpatya, kung ano yung nararamdaman ng mga taga Davao, sinasabi lang naman dito ni ni Mayor Duterte. Bakit? Tandaan ninyo, lahat ng bagay, tama man, pag ginawa mo ito sa maling panahon, ito'y magiging mali. Yun lang. Read between the lines. Umaparaan ng anya ang mga politiko para magtagal sila sa pwesto sa pamamagitan ng charter change. Tahasan din niyang pinatutsadahan si House Speaker Martin Romualdez na itinuturong nasa likod ng People's Initiative upang papapirma para sa Chacha, bagay na ilang beses namang itinanggi ng Speaker. Isog lang ka kay Speaker kagaron, Speaker lang ka kay tungod ang igagaw ni mo presidente mauna. Oh, ha? Yan ang totoo. Maunga. Anong maunga? Sorry, hindi ko alam. Pero ako rin, hindi ko rin naiintindihan kung ano ibig sabihin doon ni Mayor Baste. So, antayin lang natin kung ano yung interpretasyon nitong balita na to. Itong pagkasabi ni Baste na, maunga. Yun lang. Nilalambing ba tayo, no? Malambing lang. Pero, antayin natin yung balita. Pati ang mismong Pangulo, hindi rin pinatawad ni Mayor Baste. Tinawag pa niyang scammer si PBBM dahil sa mga pangakong napako. Kabalo mo, unsay pinagdala ko. Remember, yung sinabi ng balita, tinawag daw na scammer ni Mayor Baste itong si PBBM. Pero pakinggan nyo yung sinabi rito ni Mayor Baste. Kung tinawag bang niyang scammer itong si Pangulong Marcos. So, panoorin at pakinggan yung maigi. Pinakakatawanan, aning tanan. Ibakak din mo ng tag-20 nga bugas. Diha kasayop. Scam, tawag ana. Wala pang pahayag ang palasyo tungkol Doon pa lang, mali na kagad ang interpretasyon ng TV5. Tinawag daw ni Basting scam. Dali. Ang sinabi niya, Diba? Mali pa nga sinabi ng balita. Kukorek ko lang Banat Bay. Ang sabi ng balita, itong nag-report,
tinawag daw na scammer ni Mayor Baste itong si PBBM. Pero ang sinabi nito ni Mayor Baste is na-scam. 'Di ba? Dahil yung pinangako nga ni Pangulong Marcos na gagawing 20 pesos per kilo ang bigas. Ang sinabi ni Mayor Baste is na-scam tayo. Pero ang sabi ng balita, itong reporter, tinawag daw ni Mayor Baste na scammer si Pangulong Marcos. So napakalayo ng ng ibig sabihin na tinawag na scammer dun sa na-scam tayo, 'di ba? Doon makikita nyo talaga dito sa mainstream media na mini-mislead talaga yung mga sinasabi. Hindi nasabi ko dinadagdagan, pero andun makikita nyo kung talagang medyo nanamnamin nyo yung balita, 'di ba? Napakalinaw, tinawag na scammer doon sa sinabi ni Mayor Baste na na-scam lang tayo dahil nga doon sa 20 pesos na per kilo ng bigas. Ang scam ay yung ginawa. Sandali, itama naman natin ng konti ito. Para na naman mag-feed yung kanilang content, sinabi na si Baste tinawag na scam. Andali, ang sinasabi po ni Baste, kasi ilinaw natin to Alam nyo kung bakit? Kasi ito ang tamang issue. Ito ang tamang issue. Ang tamang issue ay ang taong bayan dahil sa pambubudol ng gobyernong ito, kaya nagugutom. Yan ang tamang issue. Yang pangakong 20 pesos na bigas ay pambubudol. Yeah. Ginamit kasi yan nung eleksyon, nung kampanya, na yung araw, ibababa ang araw yung presyo ng bigas. Tapos, nung nanalo ng presidente, itong si Pangulong Marcos, biglang tumaas yung presyo ng bigas. Ang sinagot niya is pangarap lang daw niya yun. Hindi naman daw niya ipinangako. Kung may tatandaan ninyo, bago umupo si Pangulong Marcos, ang pinakamahal na kilo ng bigas na naalala ko hindi naman siguro pinakamahal. I mean, sabi natin na sa average, yung kasi merong mas mura pa yung NFA na halos hindi mo makain. Naglalaro lang sa 40 pesos per kilo. Pero ngayon, yung average na bigas na sabihin natin yung medyo masarap-sarap, is naglalaro na ng 60 pesos per kilo. At ang NFA, sabihin natin medyo mababang klase, is close to 50 pesos per kilo na. So, marami yung talagang iniinda yung presyohan ng bigas natin dito ngayon. Gawa nga ng, dati nga nahihirapan ng bumili ng bigas yung mga ordinaryong Pilipino. Sa ganung presyo, nasa 40 to 50 pesos per kilo. Ano pa yung ngayon na umaabot na hanggang 60 pesos. Tandaan nyo, magdadalawang taon pa lang si Pangulong Marcos sa kanyang pag-upo bilang presidente, pero ang laki na itinaas ng presyo ng bigas. So, yun yung sinasabi rito ni Mayor Baste na nabudol tayo. I mean, nabudol kayo. Nadamay lang kaming mga hindi sumuporta kay Pangulong Marcos dahil nga pinaniwalaan ninyo na magagawa natin or magagawa niya na may ibaba sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Meron nga ako narinig na isang vlogger na ito yung paliwanag niya na kaya malabong mangyaring may ibaba sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Ang sabi niya, hanggang ang Pilipinas ay nag-i-import ng bigas, hindi natin makukuha yung 20 pesos na per kilo ng bigas na yan. Hanggat nag-i-import tayo. Siyempre, kung nag-i-import tayo, bumibili lang tayo ng bigas sa ibang bansa. Siyempre, kung ano yung nasa presyo ng world market, is nandun yun, nakapako yun. Unlike kung tayo na yung nag-i-import, hindi na tayo nag-i-import I mean, kung tayo na yung nag-export, tayo na yung nagbebenta sa labas ng bigas, doon, pwede pa raw na makuha natin yung 20 pesos per kilo na yan. Pero hanggat
tayo ay nag-i-import ng bigas, malabong-malabong ma-achieve natin yung 20 pesos na yan. Tandaan niyo si Pangulong Marcos na mismo yung umupo bilang secretary ng Department of Agriculture. Wala siyang nagawa. Sino pa yung iuupo niya dyan na sa tingin ninyo magagawa niya yun? Hindi. Yung nga, presidente na nga yung umupo Sabi nga niya, presidente na umupo bilang Agriculture Secretary, wala siyang nagawa. What more kung iba pa yung uupo mo dyan? Kumbaga, ang ibig sabihin yung powerful na tao na nga sa gobyerno natin yung umupo, hindi kinaya. What more kung iuupo mo yung mas mababa yung kapangyarihan ng presidente. Kaya malabong-malabo yung 20 pesos na yan. Kaya nga, sinasabi rito ni Mayor Baste na nabudol tayo o nabudol kayo doon sa 20 pesos na yan. Yan ang ibig sabihin. Yan ang tamang pinaglalaban natin. Kasi alam nyo, bigyan natin ng dahilan ang taong bayan na maintindihan kung bakit ba nagagalit ang mga Duterte. Hindi lang basta magmura na magmura. Meron dahilan kung bakit nagagalit ang ating mayor na si Baste. Yan po yung pambubudol na ginawa na kesyo 20 pesos lang. Alam nyo, meron ako sasabihin sa inyo Ito, napaka-importante ito. Sa totoo lang, ang mga politiko natin, marami ho dyan talagang sinungaling. Marami ho dyan, mas honest pa po yung mga sabongero sa tupada. Yun, ito maganda pag-usapan to. Bakit nasabi ni Banat Bay na mas honest pa yung mga sabongero kesa dito sa mga politiko natin? Ako, ito lang naman ang pero pakinggan muna natin si Banat Bay dito sa paliwanag nito. Bakit nasabi niyang mas honest pa yung mga sabongero kesa dito sa mga politiko natin? Anong ba? Sinasabi mong ba sabongero sa tupada? Kala ko ba ayaw mo na sabong? Ayaw ko na sabong. Pero alam nyo, mas honest pa. Pansinin nyo ito Alam mo noong una, matagal ko ng question yan Kasi naalala ko nung nag-umuwi kami sa San Pablo. Mga taga San Pablo kami. Yung isa kong tito doon, nag-ano yan, yung sabong-sabong, hilig-hilig magsabong. Tapos nagtataka kami. Kasi pagkaano niya, yung mga tao doon, di ba? Yung sigawan doon, Logis! Sa pula! Tapos nagpupustahan yung mga tao. Napansin nyo, yung kasi ngayon electronic na Dati, yung Logis, gano'n di ba? Ganun, di ba? Pusyam. Tapos, pansinin nyo nagtatayaan yung mga sabongero na hindi nila kilala kung sino yung kalaban nila. Kung sino yung kalaban nila sa pustahan. Hindi nyo napapansin yun? Di ba? Hindi nyo napapansin po yun? Nagpupustahan sila, dito ka sa pula, diyan ka sa puti, laban tayo. Hindi sila magkakilala, walang kontratang pinipirmahan. Tama, mali. Pero bakit pag may natalo, nang tanong ko noon, bakit hindi tumatakbo yung natalo? Doon maganda yung obserbasyon ni Banat Bay, may punto. Kasi nga, ako, naging tanong ko rin yan sa sarili ko. Ngayon lang uli na open na yan. Kasi nga, sa sabungan, hindi naman, siyempre malaki yan. So, dulo-dulo minsan yung nagtataya, hindi naman minsan magkatabi lang yung nagpupustahan. Meron pa dyan, nasa kabilang side. So, siyempre, andun yung senyasan lang, Logis, Pusyam, Lotres, ganyan. So, pag natalo yung isa, alam niyo ba ang ginagawa ng iba dyan? Binibilot lang yung pera, ibabato doon sa kalaban niya yung nanalo. O yung minsan naman pinaabot lang abot mo to doon sa yung nakakulay po lang ganun. Kung tutusin, pwede na itakbo yun ng sabongero. Pero hindi niya ginagawa kasi may rules sila doon. Nagugulpihin talaga kapag pag tumakbo ka at ipakukulong ka pa. Pwede ka pa itumba doon, itaob doon. So, yun yung punto ni Banat Bay dito na mas honest pa yung mga sabongero. Dahil yung mga sabongero, pag talo-talo, binibigay nila yung pusta nila. So, same thing dito may related din dito kay Pangulong Duterte. Kasi kay Pangulong Duterte, naalala nyo yung sinabi nga niya sa drug war niya na 3 to 6 months lang tatapusin niya.
nung hindi niya na-achieve yung 3 to 6 months, humingi siya ng sorry. At pinaliwanag niya kung bakit hindi niya magagawa yung 3 to 6 months dahil sa lalangan ng problema sa droga ng ating bansa. Na ultimong nasa gobyerno is kalaban niya. Na supposedly yung dapat na magpuprotekta sa mga mamamayan against sa drugs, yung pa mismo yung kalaban niya. Pero ito yung pagkakaiba kay Pangulong Marcos nung sinabi niyang gusto niyang pinangako niya yung 20 pesos na per kilo ng bigas, hindi siya humingi ng sorry. Ang sinabi niya lang is hindi niya pangarap niya lang daw yun bilang binago niya yung statement niya. Pangarap lang daw niya na maging 20 pesos yung kilo ng bigas. Diba? Makikita niyo yung pagkakaiba. Kay Pangulong Duterte, in-acknowledge niya, in-accept niya na talagang nag-sorry siya, humingi siya ng pasensya at pinaliwanag niya kung bakit hindi kaya yung 3 to 6 months. Kay Pangulong Marcos, hindi. Dininay niya na pinangako niya yun. Ang sinabi niya daw niya, pangarap lang. Diba? So, kaya nga sinasabi dito ni Mayor Baste, nabudol tayo doon sa pangako na yun. At hindi niya sinabing scammer si Pangulong Marcos. So, yan yung pang-mislead na ginagawa ng mainstream media. So, abangan po natin sa mga susunod pang video yung mga ganitong galawan ng mainstream media. So, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi.